Katulad kanina, sa backseat sumakay ang anak ko, and usually Tyler drive with his one hand. His other hand was holding my hand. His hand was too big on my hand. The veins on his hand was showing that an add on his hotness and sexiness. He has 2 rings on his right hand, one on the middle finger, and one on the ring finger. I love holding your hand. It's so smooth. Napakagat-labi ako nang dalhin niya ang kamay ko sa labi niya. I felt his lips on it. He kissed my knuckles. Panigurado kasing pulang-pula na katulad ng kamatis ng pisngi ko. Why does he need to be sweet like this? Is he also like this to those women that he date? And it hit me again. My insecurities. Kahit anong gawin kong pilit na paalalahanan ng sarili ko na kung gusto niya, there's still a problem. And it's me. Ibang-iba ako sa mga babae na madalas malink sa kanya. What's with the face? Is there something wrong? I didn't answer him because I don't know what to say. His effort to prove himself to me ay sobra-sobra na. Saan ako palang napatunayan na niya na no matter what, he will accept me kahit na I am single parent. I know that silent mode of yours. You're thinking about that again. Huwag kang mag-isip na kung ano-ano, Misha. It will just stress you out. Ikaw ang gusto ko at hindi na nila mababago yun. So smile now. Nahahawa ko sa lungkot mo eh. Tuluyan ang nalusaw ang pangamba ko. Nag-green light na. Wala itong alinlangan na dumukwang papalapit sa akin. Close your eyes, anak. I'm going to kiss your mama for her to avoid thinking about her insecurities. Sure, Papa. At talagang pumahig ang anak niya, ha? I felt him grab my neck and attack my lips. I followed the movements of his lips. It was gentle and full of respect. We just stopped kissing when we heard horn from cars on our back. Nakakaabala na pala kami. You feel good? Sino ba naman ang hindi? We both laughed and start to drive again while holding my left hand. Nang makarating kami sa Jollibee, medyo marami-rami na rin ang tao kaya medyo natagalan kami sa pag-order. My son was happily eating his spaghetti and fries. Pero hindi naman ito makalat kumain. He can eat by himself. He is so sweet. Say, Papa, I'm going to feed you. My son was feeding Tyler a fries. Masaya ko na pinagmamasdan sila. Wala pang 1 linggo, mas close na silang dalawa kaysa sa akin. Are you not going to feed me, anak? I asked my son. But he just shrugged his shoulders and pointed to Tyler. No, Mama. Papa will be the one to feed you na. May ngisi pa sa labi ang anak ko habang nakatingin kay Tyler. Itong dalawang to talaga pinagkakaisahan ako. Say, sweetheart, I'm going to feed you. Napuno ng halakak at saya ang lamesa namin. Dahil sa kakulitan ni Noah, matakaw itong kumain pero hindi katabaan ng anak niya. Noah, my son, you want to go with me at my gym at Sunday? Why, Papa? What are you going to do at the gym? Exercise. You need that for you to gain muscles and abs. You want that, right? Hays, kahit kailan talaga, kung ano-anong tinuturo nito sa anak niya. Yes, I want that, Papa. Sa ilang oras na paglilibot namin, masasabi ko na walang kapaguran itong dalawa. Hindi mapaghiwalay sa isa't isa. Nagmukha tuloy akong chaperone. Sunod-sunod lang ako sa kanila. Kung saan-saan naiisipan ng anak niyang pumunta. Are you not tired, son? I'm already tired na po, Papa. I wanna sleep na. Naghikab na ang anak niya at sumiksik sa bandang leeg ni Tyler. At nahiga. Ipinikit na nito ang mga mata at ipinulhubot ang braso sa leeg ni Tyler. He's really tired. He muttered at me. Wala pang ilang oras tuluyan ang nakatulog ang anak ko. Sino ba naman ang hindi mapapagod sa kagagala? Inihiga nito si Noah sa backseat. Mahimbing pa rin ang tulog nito hanggang sa makarating kami ng bahay. Thanks for today, Tyler. It's nothing. It's also for our son and for you, sweetheart. Did you enjoy? Our son. Oh my God. Why does it easy for him to accept my son? Kahit hindi naman ito kadugo. Because nowadays, having a child from another man is like a crime. They will easily judge you without knowing your side. Can they put themselves on others' shoes before judging? I enjoyed it. Salamat talaga, pinasaya mo siya. I never saw him energetic and happy like that. Drive safely, ha, and take care. I will, sweetheart. So I gotta go now? Tumango ako rito. He already turned his back at me. But in a split of a second, he's already in front of me, grinning and biting his lower lip. He was so fast to grab my waist and kiss me passionately. At first, I didn't respond, because I was really shocked. But I responded immediately when I felt his hand caressing my back. Our kiss deepened and seeking for more.
invade my mouth that caused me to moan. The movement of his tongue while exploring my mouth was so sensual, it makes my knees tremble. But gladly, his arm was too fast to lift me on the ground. My whole weight was now on him. Naghiwalay lamang ang aming mga labi nang kinailangan na namin kumuha ng hangin. But he's still not putting me down. Our eyes met. Ang maladagat na kulay ng mga mata nito ay tila may nais ipahayag. I feel so disappointed when he put me down and I don't know why. Parang ayaw ko pang umalis siya. Stupid Misha. You're such an obsessed woman. I know I already got my luck. Thank you, sweetheart. You're a fast learner. You're already a good kisser. Mabilis pa ako nitong hinalikan sa labi. He is the one who taught me how to kiss. I was really clueless when it comes to this adult stuff. Just like my two kuya said, I am too innocent. And I was really thinking if I can satisfy him with my performance. Bye. Napangiti ako habang pinagmamasdan nitong patalikod na. Umatras na ito habang kumakaway sa akin. He keep on mounting, bye sweetheart. Hanggang sa nakasakay na ito sa kotse. Bakit ang cute na tignan? Nagpapadyak ako na makalayo ng kotse nito. Grabe, di ko inaasahan yun Ivy! Napahawak ko sa dibdib ko dahil sa gulat. Bigla-bigla ba namang sumulpot ang babae na ito sa harapan niya? Kanina ka pa ba dyan? Oo, sapat na para makita ko ang kahalayan ninyong dalawa. Napakagat ako sa labi ko at nag-iwas ng tingin. Paniguradong aasarin ako ng aasarin ito. So, seryosohan na ba yan? Oo, wala namang masama hindi ba kapag sinubukan ko? Wala, basta ingatan mo ang puso mo Nag-aalala lang ako para sa'yo. Dahil alam ko ang takbo ng isip ng mga lalaki. Hindi malayo masaktan lalo na't may anak ka. Hindi ganun kadali yun sa pati ng lalaki Misha Sa umpisa matatanggap siguro nila. Pero paano kapag nasa dulo na? Sa tingin mo ba hindi magbabago ang isip niya? Kahit ilang oras na ang nakalipas, tila nasa isip ko pa rin ang mga sinabi niyo ni Ivy. Nakaramdam tuloy ako ng takot. Ayaw ko na masaktan. Noong una, hindi ko nagawang protektahan ang puso ko. Napakunot-no ako nang makitang unknown number ito pero sinagot ko pa rin dahil sa kuryosidad. Hello? Sino to? Misha? Nang narinig ko ang boses na iyon, nabitawan ko bigla ang cellphone ko. Misha! Hindi ako pwede magkamali. Kilalang kilala kong boses na yun. At hindi ko yun makakalimutan. Siya ang nurse na nakausap ko nung na-confine ako sa ospital. At kilala niya si Dr. Danis Perez. Alam niya na ba na hinahanap ko ang ama ng anak ko? Hindi imposible yun. Tila nakaramdam ako ng kaba. Paano na lang kapag hinahanap na rin ng lalaking yun ang anak ko? Paano kapag ilalayo niya na sa akin ang anak ko? Hindi si Noah. Hindi niya makukuha sa akin si Noah. Si Noah na lang ang tanging dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Maling-mali na hinahanap ko pa siya. Ngayon nagbago na ang isip ko. Hindi ko na nais makilala pa siya. Masaya na ang anak ko. Masaya na kami kay Tyler na tumatayo bilang ama ng anak ko. Mabilis kong pinatay ang cellphone ko. Itinago sa drawer. Mama! Nagawi ang tingin ko nang pumasok sa kwarto ko. Umiiyak ito habang hawak-hawak ang unan. Mabilis ko itong kinuha. Inuupo sa hita ko. I ran my fingers through his smooth hair. He was still sobbing. Why anak, bakit ka umiiyak? Nanaginip ka ba ng masama? Pinunasan ko ng towel. Ang basa nitong likod. Mukhang binangungot ang anak niya. At talagang napakasama ng panaginip nito. Dahil kilala niya ang kanyang anak, hindi ito basta umiiyak at natatakot. Mama, nanaginip po ako ng masama A bad guy get me from you. He took me away from you po. Takot na takot ako, Mama. It seems like real. You were trying while running to get me. But the bad guy shoot you. Hindi naman po yun mangyayari, di ba, Mama? Mama, I don't wanna leave you. Shh, baby, hindi. Hindi kita iiwan. Panaginip lang yun. At hindi ko hahayaang mangyari yun. Sumiksik ito sa bisig ko. Ganito siya madalas maglambing. What about the guy on your dream, anak? Do you know him? He has green eyes, Mama. But I can't remember his face, Mama. But I was really scared. He kept saying that he's my dad. Nanlambot ang puso ko. Di ako makapaniwala. Nangangamba ako habang pinakikinggan ko mga walang mali siya at walang kamuwang-muwang na salita ni Noah. Berdeng mata. Nag-e-echo yun sa aking isipan, tulad ng nakakabagbag na awitin na nagpagising sa mga alaala at damdamin na matagal ko nang ibinaon. Totoo ba to?
Kababalaghan lang ba ito? O pinaglalaroan ba tayo ng tadhana upang hubarin ng maingat na itinayong mga pader ng lihim na aking itinatag sa paligid namin? Habang nagsasalita si Noah, may kasamang konting kawalang sigurado sa kanyang tinig. Nadama ko ang isang bagyong pangangalaga na bumagsak sa akin. Siya ba'y bata pa rin? Ang kanyang pangunawa sa mundo'y limitado ng kanyang inosenteng mga taon. Paano ko ipapaliwanag ang mga komplikasyon ng aming sitwasyon sa kanya nang hindi magiging sanhi ng sugat sa kanyang dalisay at mapagkakatiwalaang puso? Nagnanais akong protektahan siya mula sa mga mapait na katotohanan ng buhay upang mapanatili ang kanyang kaharian ng inosensya na kumikinang ng buo sa kanyang mga mata. Ngunit kahit gaano ko man kagustong iligtas siya mula sa sakit, alam kong may katotohanan na hindi maaaring iwaksi, mga lihim na hindi maaaring manatiling nakabaon, magpakailanman. Gayunpaman, sa kabila ng matinding pagnanais, naharapin ang katotohanan ng mukhaan, naghahatubili ako. Hindi ko kayang isipin na si Noah ay magdadala ng bigat na ating pasanin. Ang pagdala ng sakit at kawalan ng katiyakan na naghihintay sa hinaharap, siya'y nararapat na lumangoy sa init ng kanyang kabataan. Sa ngayon, iiwasan muna namin ang pangarap ng katotohanan. Pagdadalawang isip sa mga gilid ng aming realidad sa isang masela na sayaw ng pag-iwas. Aalagaan ko siya hanggat maaari. Poprotektahan siya mula sa matinding liwanag ng realidad hanggang siya'y handa ng harapin ito sa hustong edad. Ngunit sa loob-loob ko, alam ko na darating ang araw na hindi na namin magagawa pang itago ang katotohanan kung kailan kami ay mabubukas palad na harapin ang mga demonyong nakatago sa anino ng aming nakaraan. At habang tatahakin namin ay hindi tiyak na agos ng aming buhay, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang mapanatili siyang ligtas. Poprotektahan siya mula sa panganib, pero darating ang araw na kinakailangan naming harapin ang katotohanan. Pero sa ngayon, naduduwag pa ako. Wala akong lakas. Hindi ko ata kakayanin na mawalay sa piling ko ang anak ko. Inihiga ko ito sa tabi ko. Mabilis na kinumutan. May ilang butil pa ng luha sa mga mata nito. Tumabi ako rito at mahigpit itong niyakap. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi mangyayari yun. Andito lang si mama sa tabi mo. Hindi kita iiwan. I kissed him on the forehead. Hanggang sa tangayin na ako ng antok. Mama! Mama! Wake up! It's already 8. May pasok pa po ako. Minulat ko ang mata ko na makaramdam ng pag-uga. Yun pala ang makulit kong anak, tumatalon. Na makita siya nitong gising, tumigil ito sa pagtalong. Dinukwang siya at pinupog ng halik sa muka, kung kaya't napangiti siya. Nag-brush ka ba? Yes, mama. Kaya walang germs and virus ang laway ko. Pwede na raw po akong humalik sa babae, sabi ni Papa. Noah, ang bata-bata mo pa kung ano-anong tinuturo sa'yo ng papa mo. Napatampal ako sa noo ko na makita kong lumapit ang anak ko sa harap ng salamin. Inayos ang buhok nito. Kung titignan mo siya, tila may alam na nga ito. Gwapo na ba ako, mama? Lagi ka namang gwapo eh. At ngayon, sobrang gwapo mo pa. Bahagya akong kinurot ang pisngi nito na ikinangiwi naman ito. Sabay kaming bumaba sa hapag. Naroroon na sila mama at Kuya Kevin. Naghihintay na sa aming mag-ina. Hindi pa ba umuwi si Kuya Roofer? Mukhang nag-e-enjoy sa trabaho niya, ha? Wala nang balak umuwi yun. Andun yung kinababaliwan niya eh. Ang taas mangharap ng siraulong yun. Artista at modelo pa talaga. Napatawa ko sa sinabi ni Kuya Kevin. Ewan ko ba kung anong ganap sa love life nun? Sa tuwing mag-FaceTime kami, tatawa lang siya. Ikaw kuya, kailan niyo balak magpakasal ni Ivy? Nasa mi dito bigla. Huwag niya lang talagang balakin paiyakin si Ivy ha. Naku, kahit kapatid ko siya, hindi ko siya mapapatawad. Kilala ko si Ivy, si kuya lang ang kinababaliwan nun. Kaya nang una, ay tutol ako sa kanila dahil kilala ko si kuya. Huwag mo sabihin na wala kang balak pakasalan si Ivy, ha? Eh, ilang beses na kayong Oh, shut up! Yan ba natutunan mo kay Eleazar? Gagong yun. Kapatid ko pa talagang tinuhog. Tsaka, I already proposed to her. Napahinto kami sa pagkain ni Mama. Si Noah walang pakit, kumuha muli ng panibagong hotdog. She reject me. Imbis na awang maramdaman namin ni Mama, natawa kami. Nagkasundo talaga kami sa simpleng tingin. Yan anak, ano ka ngayon? Masakit ba? Ayan, nakahanap ka ng katapat mo. Mama naman eh. Na-reject na nga yung tao. Oh look Mama! Lola, I saw the video. Nagawi ang tingin namin ni Mama kay Noah. Nahawak-hawak ang cellphone ni Kuya Kevin. Hala, paano niya nakuha yun? Halos pumuga ng apoy si Kuya sa sobrang galit. Wala kaming tigil sa pagtawa habang pinapanood yung video kung paano ni-reject ni Ivy si Kuya. Grabe.
Nakapost pa siya sa story ni Ivy, ha? Noah, you little brat. Kuya, huwag mo sigawan ng anak ko. Ouch, mama! Binato ni mama ng kutsara si Kuya Kevin. Tumama ito sa noo nito. Natapos ang almusal namin dahil sa sama ng mukha ni Kuya. Hindi ko akalain na magagawa ni Ivy. At dahil dyan, babatiin ko siya mamaya kasi hindi siya naging marupok. Come on, Tito, hatid mo na ako. Wala si Papa eh. Tumawag siya nang tulog pa si Mama. Tito, are you just going to ignore me? Come on. At kailan ka pa naging madaldal, ha? Yan talagang si Tyler, sarap tirisin. Tito, don't worry. I'm gonna help you with your next proposal to Tita Ivy. Alam mo naman na may gusto sa akin si Tita Ivy, di ba? Siguradong pag nandun ako, she's gonna say yes to you. Napangiti ako habang pinagmamasdan si Noah na nakakapit sa damit ng kuya niya at sinasabayan nito maglakad. Ang lakas din talaga ng apog mo eh, no? Tsaka ba't ganyan ang buhok mo ang tigas? Papa, give me a wax. Hay nako, makaluma pala yung si Eliazar eh. Pero dahil nagmana ka sa akin, paniguradong marami maghahabol sa'yo. Ay, kahit kailan talaga kung ano-ano tinuturo nito kay Noah. Oh baby, behave ka sa school ha. Huwag ka na makikipag-away. Take care at mag-aral ka mabuti. Yes, Mama. Ingat ka rin po sa work mo. He kissed me on the cheek and waved his hand after he bid his goodbye to me. Magmula nang dumating siya sa buhay ko, pakiramdam ko, sobra-sobrang voltahe na ng katapangan at lakas ang pumasok sa katawan ko. He's my strength and also my weakness. Kaya labis ang takot ko nang marinig ang boses na yun ng nurse na laging kasama ni Dr. Perez noon, na ilang beses ko rin nakakwentuhan. Good morning, Misha. Good morning, Kim. Binati ko sila isa-isa. At saka pumunta sa office ko at nag-umpisa na magtrabaho. Pinatigil na kasi ako ni Noah sa pagbabantay sa kanya kasi malaki na raw siya. Minsan kinakabahan ako dahil halos hindi na siya kailanganin ng anak niya. Sa tuwing maglalaro ito sa labas, kaya kanina, halos maparanoid siya sa pag-aalala rito. Knowing Noah, magala ito at kung saan-saan sumisingit. Halos 1.5 oras rin ako nanatili sa office ko at nag-ayos ng ledger. Isama mo pa ang ilang business proposal at yung ibang branch ng coffee shop ko sa ibang lugar. Mamisha, may nag-ahanap po sa'yo. Ay! Pinigyan ako nito ng isang makahulugang tingin at ngiti. Sino naman ang bibisita sa akin sa oras ng trabaho? Kahit nalilito ako, lumabas pa rin ako. Tinanggal ko ang salamin na suot ko. Sino ba nag-ahanap sa akin, Kim? Ako. He didn't answer my text and call. That's why I'm personally here, inviting you for a date. Uy, grabe naman yan, nakakakilig. Halos manlambot ako na makita si Tyler. Pagkaharap ko, halos magsalpukan ang mga ilong namin. Pinatay ko pala ang cellphone ko dahil sa tumatawag kahapon. Tyler, bakit ka nandito? Like what I've said, I'm inviting you personally for a date. And I don't accept no for an answer. Nagpaubaya lamang ako dito nang buhatin na lang ako nito papaalis ng coffee shop. Hiyang-hiya ako dahil rinig na rinig ko ang lakas ng sigawan ng mga empleyado ko. Ganun na rin ang mga customer. Saan ba kasi tayo magdi-date? Bakit kailangan nakapiring pa? Inalalayan ako nito papasok sa kotse. He drive again in just one hand. He won't let go of my other hand. Ewan ko. Pero simpleng kilos lang na yun, kinikilig na ako. Normal pa ba to? Relax, sweetheart. This is our first date. So I want to make it special for the both of us. Let's start making good memories together. I want to know you better. Napakagat ako sa labi ko. Gusto kong tumili. Pakiramdam ko, bumalik ako sa pagkadalaga. Nang nag-aaral ako, bihira lang ako makaranas ng ganito. Takot lang kasi ng mga lalaki sa dalawa kong kuya. Paano ba naman? May makita lang siyang tumingin sa akin ng kakaiba. Binubugbog na. We're here, sweetheart. Inalalayan ako nito pababa ng kotse. I would just trust him. Tyler! Nagulat ako nang may humampas na malakas na alon sa paa ko. Hala, saan naman ako dinala ng isang to? Akala ko magdi-date kami. Pero bakit parang papatayin niya na ako? Relax, sweetheart. I will not remove your blindfold. Pagmulat ko ng mata ko, malabo-labo pa ito. Hanggang sa kusutin ko. Parang gusto ko siyang yakapin sa tuwa. Paano niya nalaman na mahilig ako sa dagat? Ito talaga ang ideal date ko, along the seashore, and waiting for the sunset. I just find it romantic and memorable. Tuwang-tuwa ako sa bawat paghampas ng alon sa paa ko. Tinanggal ko ang sandals ko at dinamba ang pinong-pinong buhangin sa paa ko. It feels so good. He really loves sis, no? Oo,
Bata pa lang ako, tabing dagat na kami naninirahan bago kami mapadpad rito. Kaya nga morena ako noon Pero nang dumating ako rito, nagbago ang kulay ng balat ko. Madalas akong manguha ng shell sa seashore noon upang gawing kwintas at bracelet. Tourist destination kasi ang pinagtitirhan namin noon. Tinanggal rin ito sa pinsapa at nilapitan ako. Nag-umpisa akong mamulot ng shell. Hindi gaanong mainit dahil maulap ang panahon. I never experienced what you experience. Does that make you happy? Is that fun to do? Oo naman. Lumaki ka kasi na mayaman. Kaya hindi mo naranasan yun. Pero hindi pa huli ang lahat. You can still explore at gawin ang mga bagay na hindi mo nagawa ng kabataan mo. Will you be with me then? Humakbang ako palapit rito. Ipinulupot ko ang kamay ko sa kanyang leeg. And give him a peck kiss. Of course I will. I will be with you through the hard things. Let's have a role play. Let's pretend that we're still in our youth. He hugged me from my back at nagsumiksik sa leeg ko. Umihip ang malakas na hangin na nagpatangay sa buhok ko. Kaya ang ginawa nito, pinunpo nito ang buhok ko at nilagay sa kaliwang bahagi ng leeg ko. Why do you smell so sweet, my sweetheart? Nakaramdam ako ng kiliti nang maramdaman na mainit itong hininga sa leeg ko. Bakit mo naman naisipan na dito tayo mag-date? I was really curious kung paano nito nalaman na this is my ideal date. I tricked Kevin. Napakunot mo ako dahil sa sinabi nito. Ha? Paano? Hindi naman ganong klaseng tao si Kuya Kevin. Hindi ko pa nga nauuto yun Humigpit ang pagkakayakap nito. Lumapat pa ng bahagyang labi nito sa leeg ko until he continued kissing me there. The time your best friend reject her, I was there. He was so devastated. Nag-aya ng inuman. So I said yes. Nilasing ko siya and I asked him question. About you. Madaldal pa lang isang yun kapag lasing. Napatawa ko dahil sa sinabi nito. Madaldal talaga si kuya kapag nalalasing. Kinabahan tuloy ako, baka kung ano sinabi niya. Ano naman mga nalaman mo tungkol sa akin? It's secret, baby. But I swear, I was flattered. Napakagat ako sa labi ko dahil sa sinabi nito. Ano naman kaya yun? Baka puro paninira ang sinabi sa akin ni Kuya Kevin, ha? Naku, malaman ko lang talaga titilisin ko siya. Ilalayo ko talaga si Ivy sa kanya. Sit here. Sumunod ako sa sinabi nito. Umupo ko sa sapin na nakalatag sa buhangin. Halatang pinaghandaan nito yun dahil may dala itong mga pagkain na tamang-tama sa aming dalawa. Hey, eat first. Sandali na lang matatapos na ako rito. At ipinagpatuloy ko ang paggagawa ng bracelet. Ginawa ko yun para sa kanya. Kanina kasing naghahanda ito, namulot ako sa tabing dagat ng shells. Dahil matalas pa naman ang memorya ko, natatandaan ko mga detalye sa paggawa nun. Ayan, tapos na. Kinuha ko ang kaliwang kamay nito at kinabit ang bracelet. It looks feminine pero bumagay ito sa kamay nito. He looks more hot to me. Ang galing mo gumawa ng bracelet, I love it. Napapangiti ako sa tuwing pinagmamasdan nito ang bracelet na gawa ko. Baka pagtawanan ka kapag nakita nilang may suot kang ganyan. Hubarin mo na yan kapag umalis na tayo rito. I don't care. Sweetheart, the important is it came to you, so I will treasure it. Hindi ko ito huhubarin. Ilang beses ko itong tinanggihan ng subuan ako, pero hindi ito nagpatalo. Sa una, naiilang ako hanggang sa nasanay na rin. You're a messy eater, sweetheart. He bent near at me, but instead of using his finger to clean my mess, he used his lips and tongue. Napakagatlabi tuloy ako dahil sa kilig. Tyler! Don't be ashamed, sweetheart. Masanay ka na. I will always do that so you eat properly. Nagpatuloy ito sa pagsusubo sa akin. Hindi ko akalain na marunong itong magkamay. Natutunan ko to sa mama ko. Nagkwento ito ng ilan tungkol sa pamilya niya. He has a big and kind family. Madalas kasing ma-feature ang mga ito sa dyaryo. At sa mga balita, it really feels so good when someone is taking care of you. Just like him, beside me, exporting too much effort just to make me happy. Huwag mo sanahin ang sarili mo, Misha, dahil hindi sa lahat ng oras nandyan siya. Let's swim? Hindi kita dinala dito para umupo lang tayo sa buhangin, at panurin ng sunset. Wala na ako nagawa kundi ang magpaubaya rito. Napaiwas ako ng tingin nang hubarin ito ang suot na damit.